Hello Virgo, ito na yung reading mo June 1 to 15. Maraming salamat Virgo, kung palagi ka nag-aabang ang mga reading ko, bumabalik-balik, laging sumusubaybay. Tignan nyo na lang po dito sa display kung gusto nyo mag-avail ng private reading. Tsaka ingat kayo dun sa mga fake na gumagaya sa akin. No? Hindi ko po kayo i-message, hindi po ako mag-aalok ng kahit ano, hindi ko rin po kayo i-friend request, ha? Nandyan, nakasulat naman po dyan. Baka makakarinig po kayo ng kulog, ulan. Malakas po kasi ulan dito sa amin. Mga zodiac signs na lumalabas dito sa reading mo, may mga ano dito, water. Particular dyan si Pisces. Meron ding mga air, Gemini, Libra, Aquarius. Tsaka fire, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, Virgo, dito muna tayo sa mga oracle cards mo sa kaliwa. So, yung pinakaunang card mo is ask. Ang sinasabi kasi dito sa oracle message mo rito, kung hindi ka hihingi, hindi ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin, ipag-pray mo rin kung ano yung kailangan mo. And at the same time, syempre, kasama na rin yung doon, yung gawa. No? Kasi itong dalawang card mo na to, magka-relate sila. Ayan. Angel number 666. Tignan nyo na lang yan online kung ma-research ninyo. Pero itong angel number 666 is related sa reflection. So, parang ang nafe-feel ko dito is first step mo, mag-reflect ka muna. No? Sinasabi kasi dito sa reflect card mo, take time na mag-reflect sa iyong sitwasyon, circumstances. No? Saan mo ba nilalagay itong mga energy mo? So, parang itong card na to, parang tinatanong ka niya, nire-remind ka niya na kung saan yung importante, doon mo ilan yung energy mo. Okay? Especially sa mga changes na gusto mong i-apply sa sarili mo, sa sitwasyon mo. So, ito muna ang first step mo is mag-pay attention ka muna, ano yung mga kailangan mo, ano yung mga kailangan baguhin sa sarili mo. And then, doon ka mag-ask. Okay? May mga times talaga na kailangan nating mag-ask. Pero kailangan mo mag-take a pause, mag-reflect muna. I-assess mo muna yung situation mo, no? Tapos, meron ka rin ditong ang halang layo, grasshopper. Teka lang. Lumilitaw yung katangkaran ko kasi hindi ko maabot. Sorry naman. Ay, ang ganda. Meron ka palang dolphin at saka basket. No? Kasi dito sa dolphin, sinasabi na merong financial gain na paparating sa iyo. Itong
June 1 to 15 or kung kailan mo man mapapanood ito. By the way, lahat naman ng reading ko rito timeless. Regardless sa kung anong petsa ko pa na-upload yan, ano. So, ito yung dolphin, ito yung aanihin mo na financial gain base sa mga pinagtrabahuan mo. No? Ayan, baka ito yung mga, pwede nga dami mong naging benta, dami mong overtime, no? So, feeling ko lang, merong karagdagan. May karagdagan pagdating sa sasahurin mo, sa kikitain mo, kasi may increase dito eh. O, tapos, itong basket naman is pagkakaroon ng reward. Ito ay recognition, reward, merit, sa kung ano yung ginalingan mo, no? Baka meron kang ginawa na mabibigyan ka ng reward, merit, or incentive dyan. Pero kasi itong grasshopper, ito yung mga bagay na dapat ingatan mo, i-handle mo ng kailangan ng careful handling. Kung ano man ito. Siguro medyo maselan tong mga bagay na ito. Hindi ko alam kung tungkol saan yun, ano. So, sa bottom ng deck mo, may mga celebration dito. Kasi nga meron kang meron kang recognition dito, oh. Kasi nga meron kang bagay na ginalingan mo. So, asahan mo na 'yan. Meron ditong mga pagse-celebrate. Pwedeng ito ay gatherings, party, or kung anumang social events yan na pupuntahan mo. Yung iba, pwedeng ito ay reunion, bonding with friends, ayan, meron mga dito eh. May mga tao dito na masaya sila para sa iyo diyan sa achievement mo, yung mga tao dito na willing na suportahan ka, no? Ito eh pakikipag-connect, yan. Pwedeng may mga mamimit kang bago, no? Ayan, marami kang cards dito ng pagre-reflect. Kaya kung titignan mo, ito. Actually, si Judgment card, pagkakaroon ng realization yan. Reflection, realization. Tapos itong si Hangman naman is pagbabago ng perspective. Oh. So, sa tingin ko, may mga situations wherein kailangan mong mag-observe dito eh. Sa tingin ko may pause. Yes, pause kasi ito di ba binanggit na rito kanina. Mag-take a pause ka muna para makapag-isip-isip ka. Tapos ganun din yung energy ni Hangman actually. So sa tingin ko lang may mga bagay na ipagpapaliban ka muna. Sa tingin ko, magti-take a break ka para makapag-isip-isip. May period of pause or waiting pagdating dito sa Hangman card mo. Pagmumuni-muni, hindi ko alam yan kung ano yung mga pagmumuni-munian mo. Pero for sure, malaking kinalaman yan sa self-reflection eh. Sabi nga dyan, may mga kinalaman sa kung ano yung mga babaguhin mo. At isa na talaga doon sa magbabago sa iyo is yung pananaw mo about a certain matter. Two of Swords is a sign na parang na-stuck ka or naipit ka, nag-stay ka sa gitna ng dalawang situation. Yun. Ito yung card ng parang actually, ito yung card ng parang nag-iisip ka, parang nagre-reflect na rin. Ito rin yung card na kailangan mong makapamili, mag-decide, no? Pwedeng may mga conflict pagdating dito sa sa situation mo, kaya nahihirapan kang mamili, mag-decide, mag-isip ano ba talaga yung dapat or kailangan mong gawin. Ngayon, parang this card is a suggestion na dito sa sitwasyon mo, kailangan mong gamitin yung intuition mo.
Pwede kasi itong choice na namimili ka sa meron kang dalawang options dito. In love man yan, in career, ano? Pwedeng namimili ka between dalawang tao, pwedeng namimili ka between dalawang um, opportunity, or pwedeng namimili ka between dalawang course ng action. Ano ba dito yung dapat mong gawin? Okay? So, sabi nga, makakatulong kung gagamitin mo yung intuition mo dyan. Kaya nga importante yung reflection eh. No? Kapag na-figure out mo na, nagkaroon ka na ng clarity of mind with the hangman, mas magiging madali na sa'yo na pumili. Pumili ng direksyon, pumili between dalawang bagay, pumili between dalawang scenarios, pagtitake ng action, or even sa dalawang tao kung namimili ka man. Sa pag-ibig yan, pwedeng namimili ka between dalawang tagahanga mo. Namimili ka between dalawang person, sino ba talaga yung dapat mong piliin dito? So, andun yung confusion eh. So, kung or sino ba dapat yung piliin mo rito? Pwede rin naman kasi itong pagpili between dalawang bagay, like pagpili between ano ba uunahin mo? Pamilya mo muna o ito ba muna, or yung love muna ba yung piliin mo, no? So, iba-iba kayo ng sitwasyon, of course, hindi lahat ng mga energies or messages na sasabihin ko sa inyo ay makaka-relate kayo. Kaya kunin nyo na lang kung saang part tumutugma sa inyo. And let me know, i-comment nyo dyan sa ibaba kung tumutugma sa inyo saang part. Sa career yan, maliwanag yan. Namimili ka between dalawang career path. O, di ba? So, yan. Ibig sabihin, meron kang dalawang opportunities. No? At least, makakapamili ka. So, ang ano mo na lang dyan, kung career yan, syempre lahat ng pros and cons, titignan mo na lang, timbangin mo na lang mabuti. Syempre, when it comes to love, kung namimili ka, dapat kombinasyon ng utak din tsaka puso. Hindi na naman puro, puro ganda, gwapo lang, or puro love lang yung mo. Syempre, importante gumamit ka rin ng utak. Kasi hindi naman porki ginamit mo yung puso mo, alam mo yun, makakabuti rin yung para sa'yo. So, depende pa rin. Napakaraming factors. Depende rin kasi doon sa mga tao na pagpipilian mo, di ba? So, yun lang. Parang, more on kasi ang energy dito sa reading mo, dito sa mga main cards mo sinasabi na more on mag-reflect ka. At kung meron ka mang kailangan ipag-pray mo, kung kinakailangan mong humingi, maging humble ka, maging straightforward ka to ask. Nandito yung possibility na magkakaroon ka ng bad financial decisions, no? So, isa yan sa dapat mong ingatan. Nandyan din yung energy na baka mag-overspend ka. Pagdating sa career, yung iba sa inyo, pwedeng mayroong kakulangan pagdating sa motivation. So, syempre, pag kulang ka sa motivation, hindi maayos yung trabaho mo or mababa yung output mo. Yung quality of work mo, hindi rin okay, di ba? So, isa yun sa dapat mong ayusin. Nakakakita ako ng new partnerships dito, nakakakita ako ng new connection, kaya yung mga iba sa inyo na kung gusto ninyo ng love, relationship, jowa, kakonek, ayan, nakakakita ako dito. Partnership, business partnership man yan, a new job, new opportunities when it comes to career, ito yun, new opportunity pagdating sa love life ninyo, nandyan yun. Nakakakita rin naman ako dito ng healing, no? Three of Swords. Ito na yung card ng acceptance, ng healing. Kung ano mang healing yung kailangan mo, physical healing man yan, emotional healing, healing sa isang breakup, no? Merong recovery period dyan with the Three of Swords. Meron dyan yung mas magiging strong ka na, mas magiging wise ka na dapat kasi alam mo na yung pinanggalingan mo dyan, o kung nagkamali ka sa
previous relationship mo. So, siguro, nakikita ko dyan, mas wise ka na sa pagpili. O, dapat kung mamimili ka, kagaya niyan, may lumilitaw dito na energy na kailangan mo na namang mamili. O, kaya, alam mo na yan, kasi pinanggalingan mo na eh. Nagkaroon ka na ng awareness ba? Pwedeng magkaroon ng reconciliation para sa iba sa inyo, reconciliation, kung sino man yung nakasakit sa'yo, jowa mo man yan, family member, or kung sino man. Nakakita ako dito ng pag-ask ng forgiveness, nakakita ako ng peace talk, peace offering, yan. Pakikipag-ayos eh. Merong energy dyan na marireconnect ka with someone, marireunite ka, or merong energy ng magre-reach out sa'yo, magpaparamdam uli. So, andun yung mga possibility ng healing sa pagdating sa mga connections mo. Yes, malakas yung healing, malakas yung marireunite ka, marireconnect ka, malakas yung pagpasok ng mga opportunities moving forward or progress. Okay? So, meron lang ditong mga bagay na kailangan mo maghintay, mag-take a pause, no? Pero, overall, mukhang okay naman. Actually, di ba, meron ngang increase pagdating sa financial mo at rewards pagdating sa iyong mga efforts. So, yan yung reading ninyo sa ngayon. Kita-kits na lang po sa susunod. Babush!